Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Didri kapatid sagot kita, mga masama lagot ka na, ang babangga magigiba, aaksyon na agad sila! Sa ulo ng bakbakan ngayong gabi, pasaway na firing range ang katabing residential area, nabubulsay ng ingay at basyo ng palang tumatalsik. Magpasa na yan. Kaya masyado kami napupuriso. Ito tumama sa plate, ito tumama sa paseret. Nakita na yung bayan. Tatay na pinatutubos raw ang sariling anak para makapiling na kanyang lola ang kanyang konfrontasyon. At agarang aksyon ng T3, bibigay namin mamaya. Kasi gusto niya ipatutubos sa amin ng 350,000. Sarili niyang anak patutubos niya sa asawa niya. O saan naman kami kukuha ng halagang 350,000? Mukhang pera kasi siya. Isang Pinay sa Saudi, Jeddah, Saudi Arabia, ginugutom na, binubugbog pa ng amo. I-rescue natin siya. Tulungan niyo yung aking anak. Hirap na po siya. Tumatawag po siya lagi sa akin. Hingi po siya ng awa. Hingi po ng tulong sa inyo. Dahil wala silang ligtas ng mga oras, kung may snow. Magandang hapon mga kapatid. Balita ko, nabusog kayo sa aksyon at solusyon kahapon. Pero nabitin kayo sa bukahan ng mga blind items ni Kuya Mon. Kaya pinabalik ulit po namin siya ngayon, ang pinaka-astig na bunso sa Tulfo Brothers. Magandang hapon po. Nandito pa rin ako. Kasubuan na nga. Sige! Hulaan ulit tayo. Ito mamaya ng konti pagkatapos ng bakbakan. Minsan nang tinarget ng programa ni Tol Rafi na wanted sa TV ang isang firing range sa Quezon City. Kahit na ipasara na, muli na naman itong nag-operate ngayon. Ang tanong, sa kabila ng patuloy na paglabag, bakit pa rin ito na pabubuksan? Narito ang aming amno. Pingin-pingin na ang mga residente ng Barangay de Paro sa Quezon City dulot ng firing range na ito. Sa katunayan, pati ang aming pag-i-interview para makuha ang kanilang mga reklamo, binulabog ng pagkaputok. Pero hindi nagpatinag ang mga residente at sila naman ang may rapidong reklamo. Gusto ko magpasa na yan. Kaya masyado kami napupuriso. Nagugulat. Katapos kung may nahawakan akong kutsilyo o anong bagay, nabibitawan. Bukod sa nakabibiging putok sa araw-araw, ang matinding takot pa nila, baka may maligaw daw na bala na maging sanhi pa ng kamatayan ng mga residente. Nito lamang Enero, minsan na rin binakbaka ng wanted sa TV ang firing range na ito. Naipasara naman ito sa loob ng 20 araw para mag-comply ang naturang firing range sa mga pinapaayos ng Firearms Division ng Campo Crame. Pero kahit pansamantala pa itong sarado, March 10 pa lang, meron na namang nagpaputok sa loob. Ang katunayan, ang dalawang basyo na ito ng bala na tumalsik na naman sa mga kabahayan. Kaya muli nag-inspeksyon ng Firearms Explosive Division ng Campo Crame sa lugar. Pero kahit na ipinipilit ng mga opisyal ng firing range na sina Manny Cabral at Armando Ramento, may mga binago na sila para maging mas ligtas ang firing range, hindi naman nila maipaliwanag kung bakit tumatalsik pa rin sa mga residente ang bala. Karoon po ng appropriate na sanction sa kanila. Papatawan po sila ng appropriate na sanction. Yung firing range sa kagantian. Po yung degree ng offense na nakomit nila, magkakaroon po ng corresponding yung commensurate doon sa offense na nakomit nila. Tumanggi nang magpa-interview ang nagpapatakbo ng firing range. Pero ang tanong, SPO1 Feriol, hindi ka ba nagbabasa ng sarili niyong rules and regulation? Hindi ba malinaw na dapat sa lahat ng oras ang kaligtasan at hindi magdulot ng ingay sa mga residente ang firing range na yan? Bakit paulit-ulit mo pa rin nabibigyan ng permit to operate ang perwisyong firing range na yan kahit bullseye na ang kanilang mga paglabag?
Iko-correct lamang ho namin yan. Hindi po yan sa Quezon City, ang firing range na yan. Yan po ay sa Deparo, Caloocan. Samantala, nasa linya po ng aming telepono si Senior Superintendent Raul Petrosanta, ang officer in charge ng Firearms and Explosive Division. Magandang hapon po, Colonel Petrosanta. Good afternoon po. Good afternoon po. Colonel, nirereklamo na ho itong firing range sa Barangay 168 sa Deparo, Caloocan. Una po, dahil maingay ho ang putok ng mga baril. Pangalawa ho, ilang beses na pong yung mga tingga, nagre-ricochet siguro, tumatama po sa mga kabahayan. Which is delikado ho, sir. Naipasara na po ito pansamantala at naipalabas na po ng kapatid namin, si Rafi, sa TV. Pero muli na naman ho nagbukas ito, parang wala naman hong adjustment. Walang pagbabagong ginawa, Colonel. Ipapa-evaluate namin po ulit yan at sigurado kung talagang makita namin talagang yung violation ay pressing and at the same time po ulit-ulit siguro papapermanente na namin pasasara yan. Ipapacheck lang po namin at i-evaluate namin yung mga reklamo para meron tayong valid po na na ebidensya na nagpapatunay para meron tayong supporting documents para maipasara na po natin itong firing range na ito kung naglalabag talaga ng security at safety ng neighborhood. Tol, palagay ko, kung gawin nilang closed firing range yan, pwede. Lagyan nila ng bubong. Ayan, mas maganda siguro. Mas maganda siguro po kung i-close nila para hindi mag-ricochet yung mga bala. Pero kahit na may bubong po yan, ay kailangan pong matingnan natin kasi pagka po lumusot po yung bala, tatagos pa rin po yun at pupunta po rin sa kabila. Dapat to dyan simiento, kaya yung hindi napepenetrate ng yung mga tingga. Maliban po dyan, may buffer pa po tayong inilalagay dyan. Kuminsan mga buhangin pa po para talagang sigurado pong hindi pagka yung matingga nila hindi po lumipat sa kabilang. Yung pong pwede hong lagyan ng mga kahoy, yung mga nilalagay doon sa yung backup, pwede ho yung kahoy lang doon sa taas. Palagay ko, kuripot lang yung mayari nung firing range. Kaya yun lang kaya po yung yung lugar na yan at papasarap po muna natin unless siguro gumawa sila ng action talaga na ipagawa nila yung firing range siguro tsaka natin i-consider po na pwede buksan ulit. Kaya okay lang ho sana, Colonel Petrosanta, kung yung firing range na yan ay talagang pero ginagawa ho nilang combat shooting ho dyan. May mga competition pa. Ayun ho nakakatakot ho dyan eh. Hindi naman talaga kataasan yung mga pader. Kung nakikita ho ninyo, hanggang kasi laki lang ho ng tao yung pader. Dapat mas mataas pa ho yan eh. Opo. Dapat po talagang yung safety po ng neighborhood ang unang natin. Ikasalang-alang. Hello, Colonel, si Ben Tulfo. Ito sigurado mas maganda kung itaas nila yung firewall hanggang 17 to 18 feet. At existing kasi masyadong mababa. Yung firewall na makapal na, kung bagay, in addition to that, meron pa yung parang kung sakaling magre-recuse, ang bala sa loob lamang. Opo, tama po yun. Alright, Colonel Petrosanta, sir, asahan ho namin yung inyong agarang aksyon. Maraming salamat po at magandang hapon. Maraming salamat po. Okay, baka pwede magpatikim na tayo ng mga blind item natin ngayong hapon. Sige. Sino itong obispong ito? May anak sa sekretarya niya. Hoy! Not once, but twice. Sino? Ha? Sino? May Jesus Maria Joseph. Sino ba yan? Sino ba? Si Father ba yan? Matulis. Father na father. Ito pa, mambabatas, duda kay Mrs. Pina-DNA ang mga anak nila. DNA, as in, dudang naturotot ng asawa? DNA nga! Abangan ninyo kung sino sila. Ayun. Sa pagbabalik ng programang Takbuhan ng mga Inapi, mga tinago, ang amang tinago ang anak sa pamilya ng kanyang asawang OFW, reresbaka ng T3, abangan! Kasi gusto niya ipatutubos sa amin ng 350,000. Sarili niyang anak patutubos niya sa asawa niya. O saan naman kami kukuha ng halagang 350,000? Mukhang pera kasi siya. At isang OFW na may namagtrato ng amo sa Jeddah at gusto nang bumalik sa bansa, sasagipin natin.
tulungan niyo yung aking anak. Hirap na po siya. Tumatawag po siya lagi sa akin. Hingi po siya ng awa. Hingi po ko ng tulong sa inyo. At isang ina na todo kayod para maitaguyod ang kanyang pamilya. Sasaluduhan po natin mamaya. Erwin Kerati, Aki Ben Tulfo.